What's up, mga palangga kong viewers? It's me again, Zara Jaira Ortega Olaso. Welcome to my YouTube channel, ZJOO ZTV. Isang taon na, mga palangga kong viewers, ang nakalipas at simula nung ako'y naoperahan o tinatawag na myomectomy operation. So last November 4, 2022 at ngayong araw mismo, November 4, 2023 ay isang taon na nga. At I'm good na, mga palangga kong viewers. Thank you sa mga prayers ninyo. At this time, gusto ko rin ulit ibahagi sa inyo ang good news na maari kong maibahagi sa mga SSS members na maari nating may makukuha tayo na benepisyo mula sa SSS, mga palangga kong viewers. Dun sa aking vlog or sa video ko, mga palangga kong viewers, regarding sa maternity benefit, this time, ang ibabahagi ko naman sa inyo ay ang SSS sickness benefit. So, meron ding mga requirements ang kailangan para ma-claim po natin. And of course, ito ay katulad din ang nabahagi ko sa inyo before, nung ako'y na-miscarriage, may nakuha din ako na cash mula sa SSS, mga palangga kong viewers. No need to mention na, pero this time, medyo mas malaki na halaga kesa doon sa nakuha ko sa SSS benefit or sa SSS maternity benefit. Kasi, mga palangga kong viewers, the more na mas marami kang na contribution, yung medyo mataas ang contribution mo, malaki din ang maire-receive mo. So, this is it. Let's start, mga palangga kong viewers. Ito ang mga requirements na pwede nating na kailangan mong i-comply para makakuha ka ng sickness benefit mula sa SSS. So, first, of course, dapat SSS member ka. Yun. Pangalawa, katulad ng mention ko before, dapat meron kang disbursement account. Paano nga ba ulit magkaroon ng SSS disbursement account? Ito ay online din. Doon sa account mo, pupunta ka lang doon sa may baba ng iyong profile, nandun ang disbursement account. Kung wala ka pa nun, ang kailangan mo lang na requirement doon, mga palangga kong viewers, ay ang i-register mo. Ito yung ibig sabihin ng disbursement account, mga palangga kong viewers. Dito kasi dito ilalagay ng SSS ang pera or yung cash na makukuha mo mula sa kanila. So it's either, sa akin kasi ay registered na. So, nung eto na sa sickness benefit ko, hindi na ako nag-register kasi nandun na yon. So, sa mga hindi pa nakapag-register or wala pa silang disbursement account, so ang kakailanganin mo lang ay yung mga e-wallet. So, gagamitin mo yung e-wallet na yon para dun ilalagay. So, sa mga e-wallet ay yung mga PayMaya, na register yung iyong contact number o yung GCash. But in my case again, ang ginamit ko na registration doon ay may bank account. So, doon sa bank account ko, na deposit slip lang. Yun, after nun, mabilis lang, mare-register ka. So, after nun, mga palangga kong viewers, pwede na nating ma-claim ang sickness benefit mula sa SSS. Ano ba or sino nga ba ang pwedeng mag-claim nito? Lahat ng mga nakaranas na magkasakit. It's either nasa house or nasa hospital. But in my case, ako ay nagkaroon ng myomectomy operation sa The Medical City. Kaya thank you sa aking OB and surgeon. Naging successful at until now, wala akong nararamdaman na anumang side effect, whatever sa aking katawan. Maayos, good job. So ito mga kailangan natin para ma-claim natin ang SSS sickness benefit, mga palangga kong viewers. Unang-una, dapat ikaw ay
SSS member na merong updated na hulog. It's either monthly man yan or tinatawag nating quarterly. Pangalawa, dapat meron ka ng disbursement account. Kasi sa disbursement account, doon nila ihuhulog ang cash na maibibigay sa iyo. Pangatlo ay ang medical certificate. Ito ay issued by the doctor. At pang-apat na kailangan mo ay ang surgical pathology report. Ito mga palangga kong viewers, yung sa surgical pathology, kung ano yung case ng sakit mo. Kung it's either, kasi sa akin kasi ay myomectomy, so nandun nilalagay kung ano ang meron sa bakit nagkaroon ako ng surgical pathology. Panlima. Discharge summary. Ito of course yung pangkalahatan na nung ikay nasa hospital, or pwede na rin yung clinical abstract. And last but not the least ay ang record of operations. So yun lang mga palangga kong viewers. Saan yan? Lahat ng to ay na-comply ko kasi nung discharge na ako, nung pauwi na kami ng house, lahat naman yan ay pinrovide ng hospital o ng The Medical City or the TMC. So, ayun, mga palangga kong viewers. Again, online lahat ito. Ipinag-screenshot, ay ni-scanner para mas malinaw and isinend doon sa SSS. Diba? Mag-online ka and then yung sickness benefit and then ifo-forward mo lang. But, to be honest with you, mga palangga kong viewers, hindi naging madali. Siguro naka-thrice, pang-apat na beses din ako na disapproved. Paulit-ulit, yun pa rin ang sinesend ko din. Paulit ng ulit, kung ano lang, same lang kasi ang hinihingi nila. And at last, yun nga, napatili talaga ako kasama ng ads ko na nung nagbasa ako sa email ko na approved na ang aking sickness benefit. After 2 or 3 days, nasa bank account ko na nga. Ang medyo malaking halagang ibinigay sa akin ng SSS. Kaya, approved at okay talaga sa akin ang SSS, mga palangga kong viewers. So, yan, sa mga lahat ng mga nakaranas at sana hopefully maayos na po kayo mga palangga kong viewers katulad ko, avail nyo po. Sayang din naman ang mabahagi na financial assistance sa atin. That's it. Sana mga palangga kong viewers ay nakatulong muli ako na maari nating ma-claim as SSS member. That's it. Sana nakadagdag akong kaalaman at nakatulong po ako sa inyo sa pag-claim ng SSS sickness benefit. And of course, I'm praying na sana hindi tayo aabot sa ganun. If in case man, mangyari man ito sa atin, katulad sa akin, para magkaroon, mabuntis na, dahil dun sa tinanggal na myoma. So, eto din, ay ginarab ko na mga palangga kong viewers ang SSS sickness benefit. And that's it for today, mga palangga kong viewers. Don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel. Sa uulitin ulit mga palangga kong viewers. See you on my next vlog. Bye everyone! God bless us all po. Ingat po kayo palagi.